or Hebrews chapter 11, verse 5 and 6. At nais kong basahin sa wika Ingles, ang sabi niya rito, kung nakita natin, Hebrews chapter 11, verse 5 and 6. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. But without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Father God, once again, I commit this word that we have read, Lord, this morning, O God. We ask, Father, to bless once again every believer, Lord, who will listen to your word, and also thy servant that you're going to use, Lord, for this congregation, O Lord. We're always depend, O Lord, on your blessings. For without you, Lord God, we can do nothing. We ask, Lord, that your Holy Spirit to work once again in our midst and bless each every one of us. We give you all the honor and glory in Jesus Christ's name. Amen and amen. Mari na po kayo makupo. Have a blessed morning sa bawat isa sa atin. Once again, I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ, our Savior and our Rewarder. Amen. So salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang gabay at patnubay sa bawat isa sa atin. Bago ako dumako sa ating paksa, nais kong ipaabot sa inyo ang pangungumusta ng Baler Aurora Church sa pamumuno ni Pastor Erwin Galapate, ang kanilang matamis na pangungumusta, at ang kanyang mahal na ina na si Auntie Esther ay pinapaabot ko ang kanyang pangungumusta sa bawat isa sa atin. At sabi niya, we're praying na hindi man sa gawain ay tayo makapasal sa kanila, na tayo mismo ay magkaroon ng fellowship. Hindi man Thanksgiving, hindi man special service, kundi special fellowship. Bawat isa sa atin. So salamat sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang patnubay at gabay, sa lahat ng misyon ay ang Diyos ang pumatnubay. Let us pray to the Lord that the Lord will bless sa mga dati na pagkakataon at araw. Lord willing, magkakaroon tayo ng bisita dito. It's either Brother Edison Kembao or Brother Wayne yung tumayo dito. I'm trying to talk to them dahil nag-usap kami through chatting ni Brother Edison na siya darating this coming 25. At makikita kami sa kasal ni Brother Andrew sa Tuaw, Cagayan Valley. So dahil yung mapapangasawa ni Brother Andrew, kung di ako nagkakamali, ay congregation ni Brother Edison. So if the Lord's will, let us pray to the Lord kung kalooban niya magkaroon tayo ng bisita. Actually, foreign visitor. So Brother Edison ay we consider him as a foreigner na. Dahil Canadian citizen na po siya. So let us pray to the Lord that the Lord God will always protect and bless all His servant that will go into use for us sa bawat isa sa atin. So sumaga po ito, salamat sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang patnubay, sa lahat ng pagbibiyahe. Siya ang nag-ingat at pumatnubay. Nakakyat kami ng matagumpay at mapayapa. So purihin ang ating Panginoon. Also pray for my daughter na sa kanyang pag-akyat. Maybe this coming month, May, ay magkakaroon na po siya, papasimula sila sa kanilang face-to-face. And also to my wife, na kung anong kalooban ng ating Panginoon ay madalas ang aking may bahay dito sa atin, sa church. So let us include us in your prayer that the Lord will continue to protect and lead us sa lahat ng mga layunin at mga plano na ating iginagawad at ginagawa ay ipasailalim sa sakdal na kalooban ng ating
Panginoon. So, once again, I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Have a blessed morning sa bawat mananampalataya sa dakong ito. So, di na po tayo magpapakatagal. Nais kong mangusap sa inyo sa teksto nating pinasa. Nang sabi niya rito, ang ating teksto sa verse 5. Sabi niya rito, by faith, Enoch was translated. O sabi ka nga Tagalog, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat. Yung salitang translated, ito yung salitang hindi lamang ito nangangahulugan ng salitang pag-interpret sa lengguwahe o sa pangungusap o sa pangangaral, kundi ito ay nangangahulugan din sa salitang pag-transform o pag-transfer. Yan po ang kahulugan ng salitang translation. So ito po ay isang bagay na kung saan na makikita natin sa banal na kasulatan ay inalimbawa si Enoch dito sa banal na kasulatan ay makikita natin sa Book of Hebrews that Enoch, one of his heroes of faith na nakatala sa aklat ng Hebreo. So, isa siya sa mga bayani ng pananampalataya na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. At makikita natin sa Book of Hebrews chapter 11, there's a lot of forefathers which yung mga nauna nating mga magulang sa pananampalataya, just like Abraham. Marami nakatala dito sa Book of Hebrews that they are heroes of faith. Yes. Sila yung mga bayani ng pananampalataya. Pero kung titigan nating maigi ang lahat ng mga nakatala at nakasulat sa banal na kasulatan ito, ay may mga malalalim na kahulugan. Malalalim na pagtitipo na ibinigay sa atin sa mga huling araw na ito. As we have read in the book of Hebrews chapter 11 verse 5 to 6, which is Enoch, and we all know that Enoch is a type of the bride. Amen? And Enoch, siya po ay pangpito mula sa lahi ni Abraham. Ni Adam. So makikita po natin na ang mensahe nagpapakita sa bawat isa sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya at paglakad ay makakasumpong tayo ng pagkalugod. Yung salitang pagkalugod, ito yung salitang please. Alam ba ninyo ang salitang please sa Tagalog? Ito ay nangangahulugan ng salitang ikalugod, makalugod, makagalak, o magbigay lugod. Bigyan lugod, magbigay ng kasiyahan. Iyaan ang mga malalalim na kahulugan sa wikang pambansa na ating ginagamit, yung salitang please. So yung salitang please, P-L-E-A-S-E, hindi lamang nangungusap sa salitang pakiusap. Right? Yung pakiusap yung salitang please, kundi ito ay may malalim din na kahulugan sa salitang please, yung makalugod. Yung malugdan mo at kalugdan ka. Right? Makasiya at ikasisiya. Amen. Kung maaari, ito'y nangangulugan na sinasabing, kung ipahihintulot ninyo, yun ang kahulugan sa salitang please. Right? Please, pakiusap kung ipahihintulot ninyo. Right? Pero yung tinutukoy natin dito ay yung kung paano tayo nalugod. Do you believe that? Na kung saan ang ating ginagamit na teksto dito ay walang iba kundi si Enoch, na kung saan na nakatala sa Book of Hebrews. Ang sabi niya rito, by faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. So ibig sabihin, gusto kong talakayin dito ang tatlong bagay. Una, ang pananampalataya. Ikatlo ay yung pagbabago, paglilipat. At ikaitlo dito ay yung pagkakalugod
At gusto kong dagdagan dito, according to the scripture that we have read, ang sinabi niya rito, mayroon siyang patutuo. So sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng kanyang paglakad, mayroon siyang patutuo, kaya siya ay nilugod ng ating Panginoon. That's right. So it is hard sa isang tao na mag-claim ng isang mananampalataya at sabihin siya kinalugdan ng ating Panginoon without faith. Right? So napakahalaga ang pananampalataya upang tayo ay makalakad sa pananampalataya. Upang tayo ay makasumpong na tayo ay kalugdan. Hindi lamang isang kalugdan, kundi ang Diyos ay talagang ikasisiyan niya ang bawat isa sa atin na tayo ay lumalakad sa pananampalataya at taglay natin ang sarili nating patutuo upang tayo makasumpong ng isang kalugdan o isang kaluguran. Bisan may malalim na sa kaluguran, parang kapangpangan din yun eh. Yung kaluguran, yung minamahal. Pero yung salitang kaluguran sa Tagalog, yung nalugod. Right? Nilugdan siya. Nilugod siya. So nakasumpong ng isang pagkakalugod itong ating kapatid na si Enoch na isa sa mga bayani ng pananampalataya na naitala mula sa aklat ng Hebrews 11 nating binasa. At dito natin makikita na kung saan si Enoch ay isang tipo, which is a perfect type of the bride. Amen. Amen. Siya ay lumakad. Siya ay may patutuo. Siya ay may pananampalataya. So yung salitang pananampalataya, hindi ito yung nakaalam ka, hindi ito yung nakabasa ka, hindi ito yung mga bagay na impormahan ka. It is not about faith. And we all know, and according even in the message, that faith is a revelation. Amen. Ito ay isang kapahayagan na nagbumula sa ating Panginoon. Ang pananampalataya, makukuha natin ito sa pamamagitan ng paghahayag ng ating Panginoon. So yung salitang paghahayag, ibinibigay niya sa atin ang pagsasaysay, ibinibigay niya sa atin ang pagpapaliwanag kung paano magkaroon ng isang pananampalataya, at kapag naabot at nakuha natin ang pananampalataya, alam natin kung ano ang ating nilalakaran. Katulad ni Enoch, nung siya magkaroon ng pananampalataya, alam niya ang kanyang lakad. So napakahalaga na kapag tayo ay nakakatanaw, nakakakita, nakakaunawa ng tamang katatayuan sa pamamagitan ng pananampalataya, alam natin kung ano ang ating lalakarin. Alam natin kung ano ang ating ipamumuhay. Kaya yung salitang walk, it is not only by faith na kung saan ay lumalakad. Kung kukunin natin ang salitang walk, sabi ka nga, pambansa na ginagamit natin, ito ay tumutumbok din sa salitang anong klaseng pamumuhay mayroon. Yes. Right? Yung salitang walk, anong klaseng pagsunod mayroon tayo. Right? We keep on obeying to the word. Right? Ipinagpapatuloy natin na tayo ay mabuhay na may pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Yun ang kalugan ng maraming bagay sa salitang paglakad natin. May lumalakad ng hindi matuwid, ngunit may lumalakad ng matuwid. So, isang bagay ang mainam na kapag ang Diyos ay nakakita ng tamang pananampalataya, merong lakad ng katuwiran. Right? Lalakad sa katuwiran, sa kalooban ng ating Panginoon. Before we continue, I quote this one quote. Dito sa faith is the substance. Sabi niya dito, faith, we've got to get in such a place till we all we be translated like Enoch. Amen. As we all know that Enoch is a very type of the bride, na kung saan si Enoch ay lumakad ng may pananampalataya. Siya ay lumakad ng may pagsunod sa ating Panginoon. Siya ay lumakad ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. At naitala mula sa banal na kasulatan na si Enoch, kung hindi ako nagkakamali, siya'y nagtaglay ng taon bago sa kunin ng ating Panginoon. 365 years, if I'm not mistaken. 365 years, siya ay lumakad sa ating Panginoon. Taglay niya ang patutuo, taglay niya ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon at ang pananampalataya na ibinigay ng Diyos na kung saan pananampalatayang
punong-puno ng kapahayagan, paglilinaw, pagsasaysay, at pagpapaliwanag kung paano lumakad si Enoch sa pananampalataya na kanyang kinatatayuan. Amen! At nung makita ng Diyos ang kanyang lakad ay matuwid, si Enoch ay hindi nakasumpong ng kamatayan. Right? For 365 years, nung makita ng ating Panginoon ang kanyang lakad, ay matuwid at ang kanyang patutuo ay nagpapakita ng tamang lakad at tamang pamumuhay. Kapag sinabi kasing patutuo, mayroong isang bagay na nagpapakita ang katotohanan. Pagpapakita na kung ano ang klaseng pamumuhay mayroon siya. Yun ang salitang patutuo. Nagpapakita, nag-express according to his own experience. Right? Na nagpapakita at kasi isang pagpapatutuo, pagpapatunay. Right? Pagpapatunay na paghahayag na kung anong klaseng pamumuhay ang meron siya. Kapag sinabing pamumuhay, kung anong klaseng lakad. Right? Ang kanyang pamumuhay, anong klaseng lakad, ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So, ito rin ang isang bagay na binigay sa bawat isa sa atin. Before I continue, at bago ko ipagpatuloy yan, basahin ko tuloy-tuloy ang ating quotation. Faith, we've got to get in such a place till we be translated like Enoch was. That's right. Faith, testimony, that is pleased God. Saan daw? Sa pamamagitan ng pananampalataya at patutuo na siya ay nalugdan niya ang ating Panginoon. Amen. Right? Did not Enoch, our following scripture said that Enoch had a testimony by faith that he pleased God. Amen. Sa pamamagitan daw ng pananampalataya ay nalugod ang ating Panginoon kay Enoch. Right? Amen. So, yung salitang pananampalataya, walang halong pagkukunwali. Right? Walang halong ningas pugon. Kundi ang pananampalataya na kanyang nilakaran, right? Ay walang halong pagpapalipid o pagbabalugtot sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Sa halip, hawak niya, ipinamuhay niya ng tahasan ang salita directly, right, sa kanyang buhay. At directly naman ay binigay ng Panginoon ang kanyang salita sa kanyang lingkod na si Enoch. So, ang kanyang katatayan, he is also stand directly in the faith. Siya ay tumayo ng tahasan mula sa kanyang pananampalataya. So, by faith that he pleased God. Is that right? And the Bible said, without faith, it's impossible to please God. Yes. Amen. So, sa madalit salita, napakahirap palang malugod ang ating Panginoon kung walang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ang magpapatunay, magpapakita, magpapatibay sa bawat mananampalataya na siya ay malugdan ng ating Panginoon sa pamagitan ng alin? Ng pananampalataya. At kapag taglay mo ang salitang pananampalataya, tataglayin mo rin ang salitang patutuo. Meron kang sariling patutuo. Ano ba kang inawit natin? This is my story. This is my song. Right? Meron kang sariling patutuo. Meron kang sariling kwento. Meron kang sariling awit na ibinigay ng ating Panginoon. Kapag sinabing, this is my story, yun ang magpapatutuo. What kind of life? What kind of story that we have? Maaring sa mga nagdaan, hindi na tayo interesado. Right? Yung mga bagay ay lumipas na. Ngunit yung kasalukuyan ngayon, kung gusto natin tayo ay malugdan ng ating Panginoon, kinakailangan makatayo tayo sa tamang patutuo at tamang kwento na nagpapakita kung anong klaseng buhay, kung anong klaseng pananampalataya, kung anong klaseng lakad mayroon tayo upang tayo makasumpong ng kalugdan para sa ating Panginoon, upang tayo naman ay kanyang kalugdan. Right? Ikasisiya ng ating Panginoon na makita ka, just like Enoch. Yamang ikaw ay isang sakdal na tipo ni Enoch. And Enoch
He is a perfect type of the bride. At hindi siya nakasumpong ng kamatayan. Right? At anong ginawa ng ating Panginoon? Sa loob na 365 na kanyang paglalakad ng matuwid sa ating Panginoon, taglay niya ang kanyang pananampalataya, nagpapakita ng tamang patutuo ang kanyang buhay. Siya ay kinuha ng Diyos. Saan siya dinala? Yan ang making katalungan sa bawat isa sa atin ngayon. Hindi nakasumpong ng kamatayan si Enoch. Anong ginawa ng ating Panginoon kay Enoch? He was raptured. Right? Kinuha siya ng ating Panginoon. At kailanman na hindi nakasumpong ng kamatayan. Do you believe that the very bride also can see that? Can taste that? Mari sabihin ninyo, paano yung mga magulang namin, mga nauna, mga magulang namin ay pumanaw na sila. Hindi sila patay. Sila ay natutulog lamang. Minsan isang araw, kapag tayo kukunin ng ating Panginoon, right? At kapag tayo kukunin din ng ating pagkatulad ng pagkuha niya kay Enoch, inagaw si Enoch. At alam natin kung si Enoch ay isang sakdal na tipo ng nobya, aagawin din ng Diyos ang kanyang nobya sa huling kapanahunan ito. Right? At kapag inagaw ng Diyos ang kanyang nobya, kasama ng mga nauna mong mga kapatid, nauna mong mga mahal sa buhay, mga mahal natin sa buhay, na sumampalataya sa ating Panginoon, na pansamantalang sila'y natutulog lamang, dapat sila'y gigisingin muli ng Panginoon, upang sila'y kunin at kakasamahin tayo. Kakasamahin natin sila sa pagkuha ng ating Panginoon. If Enoch was translated, I believe that the very bride in these last days, itatranslate din ng ating Panginoon. Kukunin din ng Diyos, itatransfer ng ating Panginoon. Mula sa kamatayan, kukunin niya sa kawalan ng kamatayan. Mula sa kasiraan, kukunin ng Diyos ang kanyang nobya sa walang kasiraan. That is the word transfer and transform. The word translated na ginawa ng ating Panginoon mula kay Enoch. Hallelujah! So, napakahalaga sa bawat buhay, sa bawat pananampalataya ng bawat isa sa atin. Balikan natin ang Hebrews chapter 11, na kung saan sa salitang Tagalog, gusto kong basahin, sabi niya rito, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan, sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat, ay pinatutuhanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. In other words, bago pala tayo kunin ng ating Panginoon, bago pala tayo ilagay siya sa kalalagayan ng ating Panginoon, kinakailangan masumpungan tayo, meron tayong tamang lakad. Kinakailangan meron tayong tamang pamumuhay. Kinakailangan meron tayong tamang pananampalataya upang ma-qualify tayo at makuha natin ang salitang pag-translate ng ating Panginoon, dalhin kasi sa kalalagayan na kung saan aagawin ka ng ating Panginoon, hindi natin matatamo, hindi natin matatamasa kung wala tayong tamang lakad, hindi natin matatamasa kung wala tayong tamang pananampalataya, hindi natin makukuha ang lahat ng mga bagay nito kung wala tayong tamang patutuo sa bawat buhay natin. Then God, nasumpungan niya ang tamang patutuo, nasumpungan ng Diyos ang tamang lakad ni Enoch, nasumpungan ng Diyos ang tamang pananampalataya ni Enoch, kinuha siya ng Diyos. Kung tayo ay tipo ni Enoch bilang isang nobya, kinakailangan masumpungan din ng Diyos ang tamang lakad ng bawat isa sa atin. Masumpungan din ng Diyos ang tamang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Masumpungan din ng Diyos ang tamang patutuo na mayroon ng bawat nobya ngayon. Upang tayo ay makuha at kunin ng ating Panginoon. Ang tuloy ko, verse 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod. Right! Sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen. Oh, glory! Hallelujah. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Hindi lamang ang aklat ng Hebreo ang nagpapatutuo, nagpapatunay, nagpapakita. Right? Mula sa Old Testament, ito binasa natin sa New Testament, ay pinatutuhanan na mayroong isang Enoch. Yes. Amen. Right?
na lumakad ng matapat. Mayroong isang Enoch na may tamang patutuo. Mayroong isang Enoch na may tamang pananampalataya. Nakita ng madla, nakita ng mga naunang mananampalataya. Ngunit bago makita ng mga naunang mananampalataya, una na siyang nakita ng Diyos. At nung nakita siya ng ating Panginoon, nalugod ang Diyos. At sa Enoch na ito, na siya lumakad, na may lakad, siya'y sumampalataya, na may tamang pananampalataya, siya'y may patutuo ng tamang patutuo. At nung makita ng Diyos, siya'y nalugod. Siya'y kinuha ng ating Panginoon, kailanman hindi natikman ni Enoch ang mamatay. Hallelujah! Hindi kinakatikim ng kamatayan si Enoch. Balikan ko ang Biblia ng Genesis chapter 5 upang makita natin na meron talagang Enoch na kung saan ay nasumpungan ng ating Panginoon. At si Enoch ay anak ni Methuselah, hindi ako nagkakamali. Amen? Sa Genesis chapter 5, verse 22 and 24, sabi niya rito, and Enoch walked with God. Yung salitang walk dito, W-A-L-K-E-D. Ibig sabihin, lumakad siya. Hindi yung lumalakad pa lang. Pero sa atin, hindi pa man natin naranasan, amen, ang translation. Hindi pa man natin nasusumpungan ang paglipat at pag-agaw ng ating Panginoon. Tayo ay nahahantong sa salitang lakad o lumalakad pa lang. Iba kay Enoch, siya ay lumakad na. Right? At nasumpungan na siya ng Diyos sa kanyang lakad. Tayo naman, kasalukuyan tayong nasusumpungan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating lakad. Bakit? Kasi tayo ay lumalakad pa lamang ngayon. One of these days, sa pamamagitan ng lakad mo, one of these days, through your own walk and faith and testimony, masusumpungan tayo ng ating Panginoon sa kasisiya, ikalulugod at malugod ang Diyos sa bawat isa sa atin. It won't be long. Kukunin ka ng ating Panginoon katulad ni Enoch. Right? Dadalhin ka ng ating Panginoon sa isang dako na kung saan wala kang mararamdaman, wala kang mararanasan kamatayan. You're so blessed sa lahat ng mga mananampalataya na makuha ng ating Panginoon at kunin siya ng ating Panginoon na hindi man lamang nakatikim na siya'y humiga sa coffin. Right? Hindi man lamang siya napakialaman ng kanyang katawan at balsamuhin. Right? Amen? One of these days, mangyayari ang mga bagay nito just like Enoch. Kung paano lakad niya, kung paano patutuo niya, kung paano pagtayo niya sa pananampalataya, si Enoch ay nakasumpong ng isang pagkalugod-lugod at siya'y nilugdan ng ating Panginoon. At nalugod ang Diyos na siya ang Panginoon mula kay Enoch. At si Enoch, gaya sinabi ng mensahe, siya ay isang sakdal na pagtitipo at siya itinipo sa nobya. One of these days, ang Diyos ay malulugod sa kanyang nobya. At gusto makita ng Panginoon ang kanyang nobya na mayroong isang tamang tayo, mayroong isang tamang lakad, mayroong isang tamang pananampalataya. Hindi nag-aalinlangan. Right? Hindi mapagdahilan. Amen! Kundi siya'y makakasumpong ng tamang patutuo mula sa kanyang nobya ng tipo ay si Enoch sa bawat isa sa atin ngayon. At tayo man, kapag isa tayo sa mga pagtitipo mula kay Enoch, right? Tayo man ay nagtataglay ng tamang patutuo sa buhay natin. Saan man tayo bumaling, saan tayo pumaroon, saan man tayo pumunta, tataglayin natin ang tamang patutuo sa bawat buhay natin. Right? Ang magpapatunay, magpapatibay sa bawat makakakita, sa bawat isa sa atin, ng bawat isa sa atin ay nagtataglay ng tamang patutuo at tamang lakad sa bawat buhay natin. Bakit? Kasi ang isang mananampalataya, saan man siya makarating, hindi niya may kukompromiso ang kanyang pananampalataya. Hindi niya may kukompromise ang kanyang pananampalataya. Kung ano siya, siya yun! If he's a believer, he is always a believer. If she's a believer, she is
always a believer. Amen. Hindi siya hunyango. Right? Na kung anong kulay, siya naroon yun na nagiging kulay. Kung naroon sa mundo, kulay siya ng mundo. But if our color is a word, your color always a word. Amen. Salita, puting-puti ang salita ng ating Panginoon. Saan man tayo maparoon? Sino man ang makasama natin? Sino man ang makasalamuhan natin? Right? Saan man tayo dako, pumaroon? Mananatili ang isang tunay na mananampalataya sa bawat taong tinawag upang siya'y sumampalataya sa pananampalataya na ibinigay ng ating Panginoon. Dahil sa pamagitan ng pananampalataya, lalakad siya ayon sa kanyang pananampalataya. Hindi niya babaguhin yun, hindi niya i-compromise yun. Right? Kung ano siya, yun siya. Amen? Hindi magbabago ang kanyang tayo. Amen? Hindi magbabago ang kanyang patutuo. Mananatili kung ano siya. Yan na nasusulat mula sa mensahe. Kung ikaw ay tinakda, kapag ikaw ay tinalaga bilang isang nobya, hindi magbabago ang pagkatawag mo bilang isang nobya. If you're always a bride, you are always a bride. Hindi na magbabago ang pagkatawag sa iyo. Hindi na magbabago ang pagkatawag ng ating Panginoon at pagkatalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Are you there? Amen. Patuloy ko sa verse 22. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. Verse 24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Hindi na siya nasumpungan kung nasaan si Enoch. Right? But for sure, para sa atin, na si Enoch ay nasa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Dinala siya sa isang dako ng ating Panginoon, na kung saan doon ka rin niya dadalhin. Amen! Sa pagtitipo mula kay Enoch, napakasarap na namnamin, napakasarap na makita, napakasarap na maramdaman ng bawat isa sa atin. Right? That there is Enoch, one of the heroes of faith in the scriptures in Hebrews 11, right? Na itinipo sa bawat isa sa atin as a bride. Amen. At siya rin ay isang itinipo na siya ang bawat isa sa atin, na siya ang papito mula sa lahi ni Adan, right? At tayo nabubuhay sa ikapitong kapanahunan, right? At sa ikapitong lahi ni Adan, meron isang Enoch na kinuha ng ating Panginoon. At mula sa ikapitong kapanahunan, meron isang nobyang kukunin ng Diyos. Itatranslate, i-rapture ng ating Panginoon. At bago niya makuha, at bago niya kukunin ang isang katulad ni Enoch, kinakailangan niya masumpungan ng pananampalataya. Kinakailangan niya masumpungan ng tamang patutuo. Kinakailangan masumpungan niya ang tamang lakad. At naniniwala ako sa isang itinalagang nobyo ni Kristo, tayo ay mananatili sa tamang lakad, sa tamang pananampalataya. Tatayuan natin ang tamang patutuo. Habang tayo nag-aantay sa pagkuha sa atin ng ating Panginoon, ang Diyos ay makakasumpong ng isang bagay upang malugdan ang nobya sa ating kapanahunan ngayon. So thank God for the faith. Thank God for the faith, as we all know that faith is a revelation. Isang kapahayagan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Glory! Glory to God! It has been said that all things are possible to them that believe. Right? It's all about faith. Ang pagsampalataya, ang pagsunod, ang pamumuhay, ang panghawakan, ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng Scripture, all things are possible to them that believe. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Do you know in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 states, by grace are ye saved through faith. Napakahalaga. So magkakaroon ng perfect combination ang grace ng ating Panginoon. Amen! Sa pamagitan ng alin? Sa ating pananampalataya. Amen! So hindi
Katakataka kung bakit ang tao ngayon hindi makasunod sa salita o sa pamumuhay at walang patutuo. Dahil bumabase sila sa isang salitang sa pamamagitan ng biyaya kami ay nabuhay kami ng aligtas. Totoo yun. Yun ay kaloob ng Diyos. At kapag yan ay kaloob ng Diyos, makakasumpong ka ng pabor. Makakasumpong ka ng pribilehiyo. Makakasumpong ka ng biyaya, makakasumpong ka ng awa, makakasumpong ka ng pagpapatawad. Dahil nakapasok sa word na grace, ang lahat ng mga bagay na ito, yung salitang pabor, yung salitang privilege, yung salitang mercy, yung salitang pardon, lahat ay nakapasok sa salitang grace. Pero masusumpungan lamang ang lahat ng mga bagay na ito kung tayo ay may tamang pananampalataya. Kapag sinabing tamang pananampalataya, yung tamang pagsunod. How can you found grace without faith? So we need to have faith before you will found grace. Amen. Saka natin makukuha ang tamang biyaya sa bawat buhay natin kapag tayo ay may tamang paglilingkod at tamang pananampalataya sa bawat buhay natin. For by grace, yes, ye are saved through faith. This is not a quote, Desihan. Ito yung mga inaris ko lang ng mga messages. Through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Kaloob ng Diyos. Hallelujah. Not of works, lest any man should boast. How are we saved? By faith. And how can we put faith into action? Right. Ang dami nagsisigawan. Ang dami nangungusap. Ang dami nangangaral. Ang dami nagtuturo. It's all about faith. But faith without action is nothing. Yes. Ano ba yung action na gawa? Faith without works is nothing. Faith without work is dead. Walang kwenta, walang kabuluhan. So kinakailangan ilagay natin ang ating pananampalataya sa isang tunay at tamang gawa. Right? Then yung gawa sa pamamagitan ng pananampalataya, that is your own testimony. Yun ang tatayo. Yun ang magpapakita ng tamang patutuo sa bawat isa sa atin that we have faith and we have a testimony in our life. At kapag meron tayong testimony at ang ating pananampalataya ay nilakipan natin ng gawa, that is your powerful testimony in the Word. In the faith. At kapag meron kang strong testimony, then you will walk by faith, not by your sight. Amen. Ikaw ay lalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng sarili mo. Right? You will walk by faith in your heart. Hallelujah! Hindi sa pamamagitan ng sarili natin. Hindi sa pamamagitan ng sariling kalooban ng bawat isa sa atin. And how can we put faith into action? By believing. By believing. And we all know by believing, all things are possible with God. Amen. Faith is a requirement for salvation. And also faith is a requirement for grace. Hallelujah. Kung maalala niyo yung topic natin, kung narinig niyo yung I found grace, amazing grace. Doon sa lawag, right? Glory. Hallelujah. Hindi ka makakasumpong ng biyaya. Right? Maliban na hindi ka magkaroon ng tamang connection sa kanyang salita. Do you believe that? Hallelujah. Kung maalala ninyo ang kwento ni Esther, nung siya ay makasumpong ng biyaya kay Haring Asuero. Bakit? Kasi si Esther pumasok doon sa inner court nang walang pahintulot mula sa Haring Asuero. At ikinatakot ng maraming mga miyembro ng kabinete, prinsipe o yung mga Chamberlain doon sa lugar na yon. Ikinatakot nila ang plano at gagawin ni Esther. Right? Papasok sa inner court nang walang pahintulot, nang walang pasabi, walang pasubali. Alam ba ninyo, ang magiging kapalit? Kamatayan. Kung walang pahintulot sa hari. Right? Ngunit si Esther, buo ang kanyang loob. Buo ang kanyang pananalig.
buong kanyang pananampalataya, alam niyang makakasumpong siya ng biyaya. Amen. Right? Sabi niya, anong inuna niya? Alam kong ito ay delikadong bagay. Pero sinabi ni Esther, humingi siya ng prayer. Ipanalangin ninyo ako kung kinakailangan mag-fasting kayo para sa akin. At ganun din ang aking gagawin. She seek first the kingdom of God. Alam niyang magiging delikado ang gagawin niya ang kanyang desisyon. Right? Pero alam niya ito ang tama. Pumasok siya sa inner court ng hari. At pagpasok sa inner court, nakita siya ng hari. At nung makita ng Haring Asuero, si Esther, siya ay naroroon. Hindi nagdalawang isip ang Haring Asuero. Anong ginawa ng Haring Asuero? Kanyang itinutok ang kanyang setro. Do you know what the scepter of the king? The scepter of the king, that is the power of the king. Kapag itinuro niya, nasa kanya ang tamang desisyon. Kapangyarihan niya yun! Nasa kanya ang tamang desisyon kung mamamatay o hindi si Esther. Pero nung kanyang itinutok ang kanyang setro mula kay Esther, sabi ng Haring Asuero, Esther, nakasumpong ka ng biyaya. Hallelujah! At nung makita ni Esther, ang setro ay nakatutok sa kanya. It is not just only a word na kanyang narinig, pero kinakailangan siya magkaroon ng connection sa word. Kinakailangan siya magkaroon ng connection doon sa sinabi at pagtuturo ng hari. Anong ginawa ni Esther? Lumapit at nilugdan siya ng hari. At nung lumapit si Esther, hinipo ni Esther ang dulo ng setro. Right? Hinipo ni Esther ang dulo ng setro. Ano yun? Upang magkaroon siya ng tamang koneksyon doon sa salita at doon sa kapangyarihan ng hari. At nung mahipo niya ang dulo ng setro, nagkaroon siya ng tamang relasyon, tamang koneksyon doon sa kapangyarihan at salita ng isang hari. I found grace. Right? Ang sabi ng hari sa kanya, sabihin mo kung anong gusto mo. Parang bang naririnig na kinikinita sa ating amang hari, sa ating nobyo. Yan ang pangako niya sa kanyang nobya. And we all know that Esther also is a very type of the bride. Right? At ang hari, right, ay tumitipo sa ating Panginoon. Amen and amen. At nung masumpungan ng hari ang isang tunay ni Esther sa kanyang buhay, siya ay nagtalaga, maaring naipangaral ko sa lawag, pero just for the benefits of the whole congregation dito sa church, upang makita natin ang kabuuan. What is the message of grace? Hallelujah! Glory, at iyon ang gustong makita ng ating Panginoon through faith, through our own walk and testimony. Gustong malugdan ng ating Panginoon ng kanyang nobya. Gusto niyang itutok ang kanyang sentro, ang kanyang word sa bawat isa sa atin upang tayo makasumpong. At pagkatapos may tutok ng ating Panginoon ng kanyang word, gusto naman ng ating Panginoon na tayo'y humipo sa dulo ng kanyang sentro, which is the word. Hipuin natin ang kanyang salita upang magkaroon tayo ng tamang connection sa bawat buhay natin at makatayo sa pananampalataya ng bawat isa. Ang Haring Asuero ay nagtalaga ng mga Chamberlain. Nagtalaga siya ng mga kamarero. Right? Ang trabaho ng mga kamarero is to take care of the queen. Right? To take care of the bride. To take care yung magiging asawa ng hari. At ang mga kamarerong ito, upang hindi magalaw na mga kamarero ang reyna ng hari, ano ang ginagawa sa mga Chamberlain? Sa mga kamarero? Kapag sinabi Chamberlain, kamarero, ang ginagawa sa mga kamarero ay kinakapon. Kinakapon sila. Iba yung pagtutuli doon sa pagkakapon. Kasi yung pagkakapon, kapag kinapon na yan, wala na talagang power, wala nang karapatan, wala nang bisa upang siya magsali ng binhi. Right? O magsalin man ng similya doon sa reyna. Sorry to use this word.
Pero ito yung tamang pangungusap na akong gagamitin. So, ano gagawin ng hari? Kinakailangan kapunin lahat ng mga Chamberlain. Kinakailangan kapunin lahat ng mga kamarero upang hindi makapagsalin ng binhi sa reyna at hindi matukso. Right? Ang gusto ng hari, yung binhi lamang ng hari ang pwedeng pumasok sa kanyang nobya. Right? Sa kanyang reyna. Ngayon, kung ang hari ay tipo sa ating Panginoon at si Esther bilang isang reyna ay tipo sa nobya, right? Ang mga Chamberlain at kamarero ay tumitipo ito sa mga fivefold ministry. At nais ng ating Panginoon na mga fivefold ministry bilang isang pagtitipo sa mga Chamberlain, kinakailangan silang kapunin. Saan? Sa sarili nilang ideya, sa sarili nilang pamamaraan, sa sarili nilang katuruan, sa sarili nilang sistema. Kinakailangan hindi ang ideya, hindi ang binhi nila ang ituturo sa mga nobya ni Kristo. Dahil kayo, ang bawat isang na nakaupo ngayon bilang isang nobya ni Kristo na inaalagaan ng mga ministro, ng mga ministeryo ng ating Panginoon, na hindi dapat pumasok ang katuruan ng tao, hindi pumasok ang dogma ng tao, hindi pumasok ang ideya ng tao, kundi ang binhi lamang ng Diyos. Ano? Which is the Word of God. Ang kinakailangang pumasok sa bawat puso, sa bawat pananampalataya ng mga mananampalataya na inaalagaan ng mga ministeryong ito. Oh, glory! At kapag nakita ng ating Panginoon na ang kanyang binhi lamang, ang kanyang salita, ang kanyang mensahe, ang naituturo at naipapangaral sa bawat isa sa atin, siya ay makakasumpong ng tamang pananampalataya. Siya ay makakasumpong ng tamang lakad. Siya ay makakasumpong ng tamang patutuo. Para saan? Sa kanyang nobya. At kapag nakita ng Diyos na ang lahat ng mga bagay na ito, gano'n nasumpungan niya mula kay Enoch. And Enoch walked with God. And he was translated. Right? Amen. And he has a testimony. At nung makita ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito, God took him. Kinuha siya ng ating Panginoon. At bilang isang nobya ni Kristo, ikaw man at ako ay kukunin ng ating Panginoon Diyos. So I mentioned to you a while ago, faith is a requirement for salvation. Faith is a requirement for grace. Kinakailangan meron tayong pananampalataya. Kahit sabi natin may grace, but without faith, it is impossible to please Him. Right? Totoo, tayo nangaligtas sa pamagitan ng biyaya, but through faith na binigay ng ating Panginoon. Faith is a requirement for salvation. We are saved by faith. Faith means believing that God is with, the Bible says, He is, and that He is able to do what His Word says He will do. Faith is a confident and implicit reliance upon God. It is counting Him true and His Word true, and putting that confidence into action in our lives. Paul says, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith. Hallelujah. Kinakailangan masumpungan sa atin ang tamang patutuo, tamang puso, tamang pananampalataya. Hindi nag-alinlangan si Esther na lumapit at namanikluhob sa inner court. Dahil alam niya, tama ang kanyang gagawin. Alam niya, tama ang kanyang desisyon. Alam niya, tama ang kanyang pagpapasya. Pero nung makita ni Haring Asuero, and King Asuero, he has a discerning spirit to discern what kind of faith na mayroon si Esther. Right? At nakasumpong ng biyaya si Esther sa Haring Asuero. At tayo man ay nakasumpong ng biyaya. It's amazing grace na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Through faith that we have, through your own testimony, through your own walk, you walk with God, not by your own selves. We walk by faith. Paul says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. In Hebrews 10:22, faith works with assurance. He who has faith draws nigh to God with expectation. He knows that God is true and that is His promise is for him. He lays hold upon the promise because the promise belongs to him. And because God is pleased to have him claim his right in the promise, when he takes hold upon the promise, he is sure of the result. Kapag ikaw ay nakatayo, kapag ikaw ay nanghawakan, kapag ikaw ay may patutuo, tinitiyak ng Diyos
sa bawat isa sa atin bilang isang nobya ng ating Panginoon. Alam niya ang kalalabasan. Ano isang kalalabasan? Alam niya magiging resulta. Amen? Alam niya ang result of believing, result of testimony, result of walk, result of faith. Alam niya ang lahat ng mga bagay nito. Lahat ng kalalabasan ay makikita ng ating Panginoon. It is because this is all about faith, and we all know that faith is a revelation. Let's read more of what Brother Branham had to say about faith. In a message na, "Work is faith expressed." Mr. DC. Now, faith is a revelation from God. Now, faith is a revelation. I want to stay there just a moment. It's a revelation. Kapag sinabing revelation, hindi yung parabaga na nagsisimula sa guni-guni. Minsan kasi akala nila sa revelation na yung guni-guni, nag-iisip. Nag-iisip para baga sa kanila ito ng revelation. Ang sakit ng revelation, isinasaysay, inihahayag, ipinapaliwanag. Right? Ibinibigay ang tamang kahulugan ng ating Panginoon mula sa kanyang salita. Maaari yung mga iba, sa mga Pariseo sa Saduceo, ang kanyang talinghaga is just only a parable, but for us, it is not just a parable. Pero ibinigay sa atin ang full definition and full of meaning ng kanyang parables. Ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, in-address niya sa mga Pariseo at sa mga Sadducees, "To you, it is not revealed, but to this bride, it is already revealed." Hallelujah! Praise the Lord! Ibinigay ng Diyos ang pagpapahayag. Kaya nga sinabi niya, it is a faith through revelation. Now, faith is a revelation from God. Now, faith is a revelation. There's what I want to say is to stay. There's just a moment, it's a revelation. He has revealed it to you by His grace. It's nothing you did. You didn't work yourselves up into faith. You never had faith. It's given to you by grace of God, and God reveals it to you. Inihayag ng Panginoon, therefore, faith is a revelation. And the whole church of God is built upon the revelation. Oh, glory! Sa message na rapture, but to the church, the bride, the rapture is a revelation to her. If Enoch is a perfect type of the bride, he was raptured. And it is also a revelation to Enoch, right? That he was raptured at that time. Dahil hindi niya makakamit ang salitang pagkuha ng Diyos para sa kanya kung hindi siya lalakad ng tama. Kung hindi siya magkakaroon ng tamang pananampalataya. At kung hindi siya magkakaroon ng tamang patutuo sa kanyang buhay. Pero nakita ng ating Panginoon ang tamang lakad. Ang tamang pamumuhay. Hindi lamang yung walk, ha? Yung tamang pamumuhay, yung tamang lakad, yung tamang pagsunod. Right? Nasumpungan ng Diyos. Nakita niya. Sa pamagitan ng kanyang lakad, mayroong patutuo na nagpapatutuo na si Enoch ay may tamang pananampalataya. At nung makita ng Diyos ang mga bagay na ito na kay Enoch, then God took him. Right? Why? Because Enoch walked with God. At ang nais din ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, it is not to Enoch. Hindi lamang para kay Enoch. It is also for the bride. God wants His bride to walk with God. Na magkaroon ng tamang pananampalataya. Na magkaroon ng tamang patutuo. Na magkaroon ng tamang lakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, maging ang pag-agaw sa atin ay binigay sa atin ng Panginoon ang kapahayagan upang inaabangan ng nobya ang pag-agaw sa kanya, ng kanyang nobyo. Right? Kung hindi mo nauunawaan yan, paano mo maantay, paano mo maaabang ang pagkuha sa iyo ng iyong nobyo? Dahil ito inihayag sa iyo, ipinakita, inilantad sa iyo ng ating Panginoon, inaabangan mo! Bakit? Dahil yan ay kapahayagan na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. But to the church, the bride,
The rapture is a revelation to her. It's revealed to her that the revelation, the true bride of Christ, will be waiting for that revelation of the rapture. Now, it is a revelation. For the revelation is faith. You cannot have a revelation without it being faith. Faith is a revelation because it's something that's revealed to you. Faith is a revelation. Faith is something that has been revealed to you, like it was to Abraham, that could call anything contrary to what had been revealed to him as though it wasn't so. Now faith, that's what faith is the revelation of God. The church is built upon a revelation. The whole entire body, kabuuan ng katawan, hindi bahagi, hindi division, but the whole entire body of the bride. Oh, glory. Another. Faith once delivered to the saints. Still there. Faith isn't something that's imaginary thing. I want you to get it. Faith is a direct revelation. See, if you only accept Christ as your Savior by an intellectual, you haven't got it yet. You cannot say that Jesus is the Christ until the Holy Spirit has revealed it to you. Are you there? And that is very true. Maliban na hindi dumating sa iyong kapahayagan at pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat buhay natin. We have no right to claim it. And to say, right? Na meron tayong Kristo sa bawat buhay natin. Meron tayong Jesus. Meron tayong Diyos sa bawat buhay natin. Saka mula mang magkaroon ng tamang kapamalaanan upang mag-usap nang ito ay nasa sayo, kailangan makakanas ka ng tamang kapahayagan at ipahayag sa iyo ang mga bagay na ito. Amen. Hallelujah. Another one, last quote that I'm going to use it before I close. In a message, not thirst. To know Him is life. Amen. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Doon tayo after. Yun ang ating pinagsasakripisyo. Doon tayo gumaganap at gumagawa. Doon tayo nakakasunod. Dahil pinangakuan ka ang bawat isa sa atin ng isang tunay na buhay. Right? Buhay na walang hanggan, hindi masusupungan dito sa mundo. Hallelujah. Right? It's only in God. Because God is life. Sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. Praise God. Praise God. Dahil isa ka na nakasumpong, nakakamit, nakatanggap ng biyaya. Do you know grace? It's amazing grace. It's amazing grace. It's a grace of God na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. At sa biyaya, nakapaloob ang favor. Sa biyaya, nakapaloob ang mercy. Sa biyaya, nakapaloob ang pardon. Sa biyaya, nakapaloob ang privilege. Right? Saka mo lamang makakamit ang lahat ng mga bagay na ito with your own faith. True faith! Ang pagsunod, ang paglilingkod, ang pananampalataya, it is not all about listening, sitting sa iyong kinahupuan ngayon. Kaya nga yung una nating binasa kanina, paano natin madadala ang pananampalataya sa gawa? How can we put faith into action? Dapat meron tayong pagsampalataya mula sa puso natin ng buong pananampalataya upang tayo ay makalakad ng tama at makapamuhay ng tama at magkaroon ng tamang patutuo at nung masumpungan ng Diyos ang lahat ng mga bagay nito kay Enoch, siya ay kinuha ng Diyos at man hindi nakatikim ng kamatayan si Enoch. At doon ka dadalhin ng ating Panginoon. Mula sa kanyang salita, mula sa kanyang mga pangako, dadalhin niya ang kanyang nobya. It is not only to Enoch, but also to the bride of these last days. Amen. Right? Ang nobya na nabubuhay sa huling kapanahunan
Ang huling kapanahon, which is the 7 church ages. At alam natin, si Enoch ay siya pang-7 mula sa lahi ni Adan. At kinuha ng ating Panginoon. At sa huling kapanahon, sa 7 kapanahon na ito, kukuha muli ang ating Panginoon ng kanyang nobya. Hindi sa katauhan ni Enoch, kundi sa katauhan ng pagtitipon mula kay Enoch. Walang iba kundi ang nobya ni Kristo sa ating panahon ngayon. Hallelujah. Glory to Jesus. Still there. Amen. To know Him is life. Yes. The person, Christ Himself. Not comparing, it's a revelation that God built His church upon. And if we don't build upon that same church, the Bible said, able by faith, and faith is a divine revelation. See? Faith is a divine revelation. Alright? These whole things built upon the revelation then, and unless this revealed to you, Jesus said, I thank thee, Father, that thou hast hid these things from the wise of this world and revealed it to babes, such as will all learn. Okay? Dahil sa isang pagtitipo na nakita ng ating Panginoon, hindi lamang kay Enoch, ay nakita niya na mistulog ang isang munting bata na handang sumunod, handang matuto, handang lumakad, handang magpaturo, handang magpahawak. At bago tayo mag-close, minsan sa pagkakataon, sabi ng tutor sa kanyang inaalagaan, Lord, ngayon ang aking tinuturuan, nakakasunod na, nakakapanghawakan na, magbabasa pa lamang ako ng scripture, sumisigaw na siya ng amen. Meron na siya ng amen. Hindi katulad noon, he is very naughty, makulit. Pero ngayon, ang sabi ng ama ng bata, sabi niya, yan ang sabi ko sa iyo, yan ang gusto kong ma-express sa kanya. Yan ang klaseng attributes ang gusto kong makita sa kanya na nag-express dahil galing siya sa akin. Right? Hindi yung pagkamakulit dahil hindi yung galing sa akin. Right? At nung siya maturuan ng batang iyon, at sinabi ng tutor sa kanya, nung tinuturo siya kung paano lumakad, paano manghawakan, paano harapin ang lahat ng mga kahirapan sa buhay. Nung siya matuto kung paano mabuhay, kung paano niya balansihin ang meron at wala, kung paano niya balansihin ang may pagsubok at wala, kung paano niya balansihin ang nagtatagumpay, ang humaharap sa mga problema. Sabi ng ama, ako ay lalakad, aakyat ng bundok. Doon sa bundok, ang aasahan mo, umaasa ka ba ng isang highway na kung saan na patag? Kapag sinabing bundok, alam mo yan ay hilly, burol-burol, right? May mga ups and downs, right? May pagkakataon kang madapa, may pagkakataon kang mahulog, may pagkakataon kang masaktan. Pero yung munting bata, he was tutored ng mahabang panahon at natuto kung paano balansehin ang lahat ng mga bagay na ito. At nakuha niya ang tamang kapahayagan, which is a revelation through his own faith. Sabi ng bata, I know, Father, na iya'y maburol. Alam ko, Ama, na ito'y mahirap. Alam ko, Ama, ito'y maburol. Pababa, papanik. May pagkakataon, pwede akong matisod. Pwede akong madapa. Pwede akong masaktan. Pwede akong mahulog. Pero ang tanging alam ko, kapag ikaw ang kasama ko, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Alam ko, hindi mo ako iiwanan. Alam ko, ikaw ay nasa akin. Dahil nangako ka sa akin, hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Hanggang nakikita mo ang tamang pananampalataya, ang tamang lakad at may patutuo. Alam ko, ikaw ay nasa akin. As long as I stand beside you, you will stand beside me. Hallelujah. What a great word. What a great message for the bride today. Right? Na kanya ibinigay para sa kanyang nobya. You're so blessed, church. You're so blessed, believer. Na kanya pinangakuan ng kanyang nobya. It's all yours. It's all about you. It's all about you, believers. Ibinigay niya ang lahat ng mga bagay na ito. Let's all stand. Hallelujah. Gusto ko tawagin yung mga bawit na yung people kanina. Upang kawitin muli nila kanilang inawit. Sing it with the Lord heart, believers. Ipagpamanin ninyo, bahagi na kayo sa YouTube. Amen. Hallelujah. Sing it with all your heart. Glory to Jesus. Hallelujah. To God be the glory.
You've been so good, Lord. Thank you, sir. You've been so good, Lord. Thank you for your message. We come into your presence Hallelujah. to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, Jesus. and now I just love giving all my praises back to you. You're the Father of creation, the risen Lamb of God. You're the one who walks away Hallelujah. from the empty tomb that day, and you set your people free Amen, Lord. with love and liberty, and I can walk with you every night and every day. You're the Father of creation, the risen Lamb of God. You're the one who walks away from the empty tomb that day, and you set your people free with love and liberty, and I can walk with you every night and every day. We come into your presence